Baka, ayan, meron tayong bisita ngayon na taga Grace Gospel. Andyan si Brother Wendell, andyan si Brother John Ray. Ako, taga pamagitan lang ako, ha? Anong sadya natin ngayon, Gaw? Anong topic gusto mo, Gaw? About sa kuan, rebulto. Libulto. Okay, sige. Go ahead. Rebulto kasi yung sabi ng Biblia sa Exodus 20 yata yun. Na sabi niya na huwag kang gagawa ng larawan, ng kahit anong larawan na nasa langit, sa lupa o kahit sa ilalim ng lupa, at huwag kang yuyuko doon. So sa inyo ba, bakit ninyo kasi kung sabihin niyo na larawan talaga ni Kristo 'yun, sabi ng Biblia kahit anong larawan na kahit sa ibabaw ng langit, Mm. wag kang luluhod, wag kang luluhod. Po. Okay. Tanungin lang muna kita, sa pagkaunawa mo ba sa Exodo 23 hanggang 5, absoluto ba yun na utos o hindi absoluto? Ang sabi, absoluto 'yun. Absoluto. So dahil absoluto, bawal na talaga gumawa ng kahit anong larawan. Basta yuyukuran. Ganun Okay. po. Hindi, wag mo na yung yukod, yung larawan muna na paggawin. No, kasi sabi mo kasi absoluto 'yon. Absoluto 'yon. So ibig sabihin pag absoluto, kahit anong larawan bawal gawin. Tama, mali? Basta yuyukuran mo. Ganun po. Wag na muna yung yukod. Mamaya na yung yukod, sa gawa pa nga lang tayo eh. Wag mo munang, kasi kaya ka nawawala eh, kasi pilit mong iniiba yung pangyayari, no? So, ulitin ko yung tanong. Absoluto ba ang pag-unawa mo doon sa Exodo 23 hanggang 5? Absoluto, hindi absoluto? Anong ibig sabihin mo nung absoluto? Pag sabihin Absolute. ang ibig sabihin ng absolute, bro, is walang excuse. Kumbaga, pag sinabi rebulto, bawal diretso. Wala nang ibang dahilan. Bawal agad pag sinabi rebulto. Yun ang ibig Bawal sabihin ng talaga gumawa ng rebulto. oh, Kahit anong uri ng rebulto kahit anong na uri ng rebulto. makikita sa langit, makikita sa lupa, makikita saan pa man. Bawal gumawa ng rebulto kasi absolute 'yon na utos. Yan ba ang unawa mo doon, bro? Absolute? Kasi ang sabi dito sa Biblia, sa 25, Ibig sabihin, bro, hindi mo mapanindigan ang paniniwala mo na yan ay absoluto. Nagdadalawang isip ka pa. hindi, pag yuyukuran mo, bawal yon. Yes, kahit payukuran yan, bro, hindi pa rin absoluto yan. Bibigyan kita ng explanation na yan na kahit payukuran ng larawan, hindi yan otomatikong absoluto. Kaya nga iniisa-isa natin pa mas madaling maunawaan eh. Pero kung gusto mo, larawan na yuyukuran, absoluto ba sa'yo yun o hindi? Basta nga sa akin, sa Biblia lang tayo nagbabase na huwag kang Kaya nga, gagawa ng Biblia larawan naman na natin sa Biblia naman natin sasagutin eh. Biblia natin sasagutin na yung paggawa ng larawan at pagyukod sa larawan, hindi absoluto yun na bawal. Kasi maraming gumawa niyan sa bayan ng Diyos. Una pa nga, Diyos pa nga mismo nagpagawa ng larawan eh. Ganito kasi yan bro, bakit ko tinatanong sa'yo na absoluto? Kasi ito yung mindset ng mga protestante. Para maunawaan nyo gamit nila 23 hanggang 5 ng Exodo. Dahil sinabi dyan, huwag gumawa ng larawan at yuyukuran, absoluto sa kanila yon. Ibig sabihin, bawal na talaga gumawa ng larawan tapos yuyukuran. Kahit nga paggawa ng larawan, sabi ng iba, kahit paggawa ng larawan, absoluto yan, bawal. Kasi kung paniniwalaan natin yung mindset nyo na bawal talaga gumawa ng larawan, ang sunod na tanong kasi dyan, bakit ang Diyos nagpagawa ng larawan ng anghel? Makikita yung anghel sa langit. Sabi, huwag gumawa ng anumang larawan na makikita sa langit. Yung anghel, makikita yun sa langit. Bakit nagpagawa ang Diyos kung absoluto ang pagbabawal sa paggawa ng larawan? Sagutin mo. Saan yan mababasa yan ang bersikulo ng sinabi mo? Basahin mo muna ba dyan, Exodo 25:18 hanggang 22. Kung ang Diyos ba nag-utos na magpagawa ng larawan ng anghel? Okay, basahin natin sa Exodus chapter 25, verse 18 18:22 to 22. to 22. 25, 18 to 22. Sabi ganito, then statues make two statues of guardian angels
using beaten gold, and placed them at the two ends of the lid of the ark. They shall be one piece with the mercy place, one at each end. One at each end. The guardian angels shall be facing each other, looking down upon the place of mercy, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the ark, and place within the ark the tablets of stone I shall give you, and I will meet you and I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the guardian angels. And the ark will contain the laws of my covenant. There I will tell you my commandments for the people of Israel. Yan, nabasa na ba, Junre? Napakalinaw diyan kung absoluto pa ang utos ng Diyos, bakit diyan nag-utos ang Diyos na gumawa ng larawan ng dalawang anghel at ilagay sa kaba ng tipan? Kung bawal pala talagang gumawa ng larawan, bakit nagpagawa ang Diyos ng larawan ng tipan? Ng larawan ng tipan, ng larawan ng anghel at inilagay sa banal na tipan. At ang argumento mo sumunod, bawal yukuran. Basahin natin ang 66, Brother Jando, kung hindi ba mas matindi pa kasi hindi lang yukod, kundi nagpatira pa si Josue na propeta ng Diyos sa larawan ng kirubin na nakapaloob sa kaba ng tipan. Basahin natin ang Josue 66, Brother Jando, kung pinagtirapaan ba yan ng propeta. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. So, napakalinaw dyan, bro, na nagpatira pa, hindi lang yumukod, nagpatira pa talaga. Kung sa baga, ilagay natin sa superlative degree, mas higher yung nagpatira pa kaysa yumukod lang. So, nagpatira pa siya mismo, si Josue, sa kaba ng tipan na mayroong larawan ng dalawang kirubin ng anghel. So, kung sasabihin mong absoluto yun, bakit pinahintulutan ng Diyos? Okay, tapos ka na doon. Yun ang paliwanag namin. Kasi yung kerubin, yun ang sign na nandyan ang presensya ng Panginoon. Pero hindi yan ang argumento mo. Ang argumento mo kaganina, kahit anong larawan na makikita sa langit, bawal gawa ng larawan. Question, bakit nagpagawa ang Diyos ng isang nilalang na makikita sa langit, pinagawa niya ng larawan kung bawal yon? Ang sabi ko kanina, larawan na yuyukuran. O kaya nga, sa city size, binasa ni Brother Jando. Yes, bro. Nagpatira pa sila dyan sa harap niya. Nagpatira pa sila sa harap niya. Hindi lang yukot, tira pa nga eh. Kasi yun ang sign, yun ang ibang bro ibang ang presensya sa Ginoo. Ibang reason naman yan, bro. So ibig kong sabihin, ibang reason na naman yun. So ibig kong sabihin, brother, wait lang na ba John Ray? Nasa ibang reason siya eh. Doon muna tayo sa wag gumawa o pwede bang gumawa. Doon muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa yung kanyang meaning niya. Doon muna tayo kung absoluto ba yun o hindi. Absoluto ba yun, bro, o hindi? Sinabi ko kanina pa na larawan na yuyukuran. Yun na nga. Pwede gumawa ka ng larawan basta't hindi mo yuyukuran. Ayun, ang follow-up ni Brother John, yung Josue 7:6, nagpatira pa sila sa harapan ng kaban. Ibig sabihin, mas matindi pa yun sa yukod kasi tira pa talaga. So anong stand mo doon? Sa panahon na yun, nandun pa yung presensya ng Panginoon na may sign na dalawang kerubin. Wait lang. Ngayon, so tinatanggap mo yun na may nagpatira pa pala sa harapan ng rebulto. May nagpatira pa sa harap ng kaban kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Hindi mali. Kerubin na pinagtitiripaan nila. Kaya nga, so hindi pala mali, bro, hindi pala mali na magawa ng larawan ng kirubin at yung ang larawan na yan ay pwedeng pagpatirapaan. So, ibig sabihin, hindi pala mali. Hindi. Mali yung sabi mo na larawan na pagtatirapaan. Ang ginagawa ni Josue doon is nagpatira pa sila sa harap dahil nandun ang presensya ng Panginoon.
At yung presensya ng Panginoon, may sign yun, yung kerubin. So Ganon po. yung pagtira pa okay yun, okay. Pagtira pa sa presensya ng Panginoon. Hindi, yung pagtira pa sa harapan ng rebulto ba? Pero ngayon, dahil wala nang ngayon na yan, wala na yung mga bagay na yan, bakit pa kayo gagawa? Hindi, ang ibig sabihin ni John Ray, yung pagtira pa doon sa harap ng rebulto, okay ba yun? Okay yun, kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Pero At John ang Ray, sign doon, yung okay dalawang daw. kerubin. Okay daw, yun po. okay daw yung Brother John Ray Pero kasi kung wala nang presensya ng Panginoon, tapos sasabihin mo na may yumukod ka doon, wala naman ang presensya ng Panginoon doon, di wala na yun. Yun ang nagpapatira pa sa harap ng rebulto na yun. Okay, Brother Wendell? Ibang intensyon nila. Ibang intensyon nila. Magtanong lang ako base sa kanyang pahayag. Oh, Sige, go ahead. nagulat kasi ako sa kanyang pahayag na lahat na uri ng larawan ay ipinagbabawal. Ngunit ngayon ay pwede umano yung mga kerubin. Basta presensya ng Diyos. Ang sabi niya, pwede magawa ng larawan basta hindi ka magpatira pa nito. Tanong, kayo po ba sa Grace Gospel, nagawa ba kayo ng larawan ng mga banal? Iniiwasan na namin yan. Iniiwasan na namin kasi baka naman ma-tempt na naman ang mga tao na yumuko dyan. Ba't sinabi mo kanina na pwedeng gagawa ng larawan basta di lang magpatira Pero pa? iniiwasan na lang namin na yan. Dahil alam mo na, yung marami ng ma-tempt na naman ang tao dyan. Na naman dyan. So, hindi na may ginawa yan. Total, wala naman yan. Wala naman yan. Hindi naman, wala namang utos ng Panginoon na gagawin yan ngayon, sa ngayon na panahon. Okay. Yung banal na sinasabi mo, yung kerubin, banal. Noon yun, pinagawa niya noon. Pero ngayon, wala na yan. Kasi yung templo na yun, yung may mga larawan, ay ginaabulis na yan sa 70 AD. Wala na yun. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon ngayon sa John 4:24, ang totoong magsasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, sunod na tanong. Dahil allergic kayo sa mga larawan ng mga banal, no? Sandali muna. Si Sir Talibok. Yes. Brother Wendell yan, bro. Brother Wendell. Nagtanong ako sa iyo, no? Dahil sabi mo kanina na pinahinto na yan dahil 70 giniba na yan, no? Asan ba mabasa na sa pag-iba? Sabi pa doon sa propesya wala na bato na matitira. Asan mabasa sa Biblia na pinahinto na ang paggawa ng larawan ng banal, lalo na sa kerubin? Asan mabasa yan? Saan daw mabasa? Wala namang yan Wala namang na yan ngayon kasi hindi ko tinanong kung meron ba o wala. Ang tanong ko malinaw. Asan mabasa na pinahinto na ng Diyos ang paggawa ng larawan ng kerubin na sabi mo, ang larawan ng kerubin ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos? Wala naman yan kasi nagiba na nga ang templo At sabi na doon sa propesya, wala nga nang iisang bato na matitira. Yung sabi ng Biblia doon, ng propesya doon. So ano mo doon? Kaya nga sabi ng Biblia ngayon, sa John 4:24, ang totoong magsasamba sa Kanya, magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Meron kang objection, Brother Wendell, sa tanong mo na mukha yatang hindi tinutumbok? Palitan ko na lang. Dahil ginamit niya yung John 4:24 na ang sumasamba sa katotohanan, sumasamba sa Espiritu. Nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, 10:14 ng Juan, ako ay nakilala ng aking tupa at kilala ko rin ang aking mga tupa. Ditin ko sabi ng ating Panginoong Hesus,
kilala ko ang aking mga tupa at kilala rin ako ng aking mga tupa. Tanong, kung kayo ay tupa ng ating Panginoong Hesukristo at kilala ninyo, ano ang ipakita niyong larawan mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po, ano po? Ikaw na lang, Bro John Ray, ikaw na lang. Sige. Ang, Sige, bro, Brother ang ibig sabihin siguro ni Brother Wendell, ganito. Meron ka bang may pakita, bro, na larawan ni Kristo bilang pagtutol sa aming larawan? Kasi sinabi naman na Apostle Paul na yung larawan, pero hindi man yan yung tulad ng statue. Hindi, Yung hindi. Ang tanong ni Brother Wendell, meron ka bang may pakita na ibang larawan ni Kristo na hindi tugma sa larawan naming mga Katoliko? Meron ka bang may pakita? yun nga, ang sabi ni Apostle Paul, yung larawan, yun yung kawangis na tayo ay ginawa na tulad kay Kristo. Larawan man ang sinasabi doon. Ay, So, hindi ibig bro, iba sabihin naman po yung lahat. bro, iba yung larawan tinutukoy mo, bro. Ang topic kayo kasi Yun nga. is rebulto. Huwag ka tumakbo doon sa larawan sa Genesis 1. Bro, wag kang, bro, maangan pa naman to. Ano pa naman. Huwag kang maangan. Ikaw yung nag-topic ng rebulto. Huwag mong gamitin yung larawan sa Genesis 1. Iba yun eh. Ibang context yun eh. So, ang tanong ni Wendell, meron ka bang may pakita na ibang larawan ni Kristo na hindi tugma sa larawan namin ni Kristo? Yun ang tanong niya. Wala bro, wala. Okay. Sa mga panahon bro na nagdarasal ka bro, minsan ba naisip mo na kausap mo siya? Opo. Habang iniisip mo na kausap mo siya, ini-imagine mo ba magkausap kayong dalawa? Oo. Ano yung tsura niya sa imagination mo? Sabi ng Panginoon, huwag mong isipin na ang Panginoon ay tulad ng tao. Hindi ang tanong ko. Hindi ba si Kristo nagpakita bilang tao? Hindi ba? Nakita siya ng mga tao bilang tao. Tapos may mga panahon nagdarasal ka, ini-imagine mo kausap mo siya. Siya kaharap mo. Sa imagination mo, ano yung itsura niya? Sa pananampalataya ko, nandyan lang siya. Hindi. Di ba tinanong kita kanina? Hindi ka tinanong ni Brother Jando kung nandyan ba siya sa pananampalataya. Ang tanong niya, anong itsura niya? Kasi, ganito yan bro. Tinanong kita kanina, pag nagdarasal ka ba, minsan ba ini-imagine mo, kausap mo siya? Sabi mo, oo. Minsan ba iniisip mo ba na magkaharap kayong dalawa, kausap mo siya, magkaharap kayong dalawa, sabi mo, oo. Ngayon, sa imagination mo na yon, ano yung itsura niya? Yan. Maganda yung tanong. Kasi nag-i-imagine ka, kausap mo siya, di Ay, ba? Brother Jando, tanongin natin siya. Mahaba ba buhok niya, bro? Sa imagination mo, haba bubuhok niya. Kasabi ng Biblia, nasa reno eh. Okay. Oh, So may balbas din siya. May balbas din sa imagination mo. Oo, pero hindi ko na-imagine yung hindi ko ma-imagine yung mukha na sinasabi ninyo. Yun lang nga, sa imagination mo, mahaba rin yung... Hindi naman ako Katoliko. Wait lang bro, wait lang. Ano ko lang, sinisiguro ko lang, Kasi nag-i-imagine ka rin eh, kasi kami, nag-i-imagine din kami. Nag-i-imagine ka rin eh. So sa imagination mo, kausap mo siya, yung imagination, mahaba ang buhok niya, may balbas siya, may bigote rin ba? Siguro, meron siguro. Ayun eh. Bro, John Ray, tugma talaga sa... Sabi nga niya, nasarino eh. Wala namang ibang nasarino eh. Agaw, magtanong ko, ginamit mo kasi yung John 4:24. Sa John 4:24 kasi bro, ito yung ating mababasa. Nabasahin ko lang tapos tanungin kita dito. John 4:24 kasi ito yung ginamit mo. Sabi dito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. So dito malino bro na ang Diyos ay sambahin natin sa espiritu at sa katotohanan. Sino yung katotohanan dyan? Yung salita ng Diyos. Si Kristo. Di ba? Salita ng Diyos. Yung Panginoong Kristo nga. Si Panginoong Kristo yan. Sa 14:6 ng John, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Yun nga.
siya ang katotohanan. Sino nga? Yung katotohanan na tungkol sa kanya. Makinig ka muna para hindi ka mawala. Sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, si Jesus ang nagsabi nito, okay? Sabi ni Panginoong Jesucristo, ako ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Kristo nga ang katotohanan. Ayun, maraming salamat. Ayun na. Okay na. Pero Okay na. Sige. ang katotohanan na tungkol sa kanya ay isinulat sa Biblia. Kaya nga, babasahin natin sa Biblia. Maraming salamat sa pag-affirm ng katotohanan ng Biblia at si Panginoong Jesucristo. So, ang katotohanan na si Panginoong Jesucristo at ang Biblia, nagpagawa ba ang katotohanan na Biblia sa Panginoong Jesucristo na katotohanan, nagpagawa ba ang Biblia sa ating Panginoong Jesucristo na katotohanan, nagpagawa ng rebulto or monumento o wala? Wala naman, hindi naman tayo makabasa dito sa Biblia na nagpagawa ng rebulto kay Jesus Christ. Okay, basahin ko sa iyo ha. Isaiah 19:19 sa New Living Translation. Ito ay hula ni Isaias, bro. Okay? Hula to ni Isaias. Sa 19:19 ng Isaias, New Living Translation, ito ang ating mababasa. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord. Sino tong Lord na may monumento na pinapagawa ni Isaiah? Nako, baka ano yan? Ano baka? Ano baka? Yung mga Teka. Wag mong paratangan ang Lord na yan kasi si Panginoong Jesucristo yan. Panginoon ng mga Israelita yan. Pakinggan natin uli. Okay? In that day, there will be an altar to the Lord. Yung capital Lord, yung capital Lord, bro, sa Hebrew niyan, YHWH yan. Matuto kang magbasa ng tamang translation. Kapag capital Lord na ang ginagamit ng mga scholar, hango yan sa YHWH sa Hebrew. Kapag capital Lord yan, matuto ka yan. Okay? In that day, there will be an altar to Yahweh. Gabi, sabihin kong Yahweh. In the heart of Egypt, and there will be a monument to Yahweh. So, sangayon ka ba sa hula ni Isaiah, magpapagawa ang Yahweh na sa kanyang altar ng monumento, sumangayon ka dyan o hindi ka sangayon? tingnan muna natin ang translation niyan, bro. Bro. New Living Translation ang ginamit ko kasi naghahanap kayo ng litra por litra. Ngayon, babasahan kayo ng litra por litra, pupunta kayo sa walang litrang mababasa. Huwag mo akong bigyan ng translation na walang mabasa doon. Kasi pag dadalhin kita... Hindi natin yan ano sa Hebrew ang ginamit na salita sa Isaiah 19:19 kung gusto mo ng technicalities. Ano ang ginamit na lingwahe sa Hebrew sa Isaiah 19:19 para masabi mong wala talagang monumento diyan? Ano ang salitang ginamit diyan sa Isaiah kung alam mo? Babasahin ko muna dito sa aking translation ha. Ang tanong ko, kasi magbabasa ka ng translation na walang nakasulat na monumento. Kaya ang tanong ko sa iyo, balik tayo sa Greek para malaman natin kung mayroon ba talagang nakasulat sa Isaiah 19:19 na monumento. Debatable pa yan rin, bro. So hindi mo alam. Hindi, ganito na lang, hindi mo alam. Kasi papaalam ko sa iyo, ang ginamit sa Greek, ang ginamit sa Hebrew diyan, mashiba or mashibot. Yan ang term na ginamit, mashiba or mashibot. Mashibot, dalawa ang kahulugan. Either monument or pilar. Dalawa ang kahulugan, kahit pa pilar. Ano pa rin yan, monumento pa rin yung pilar . Monument or pilar. Kaya sa New Living Translation, ang ginamit, monument of the Lord. So, ayon sa hula ni Isaiah, Huwag mo akong iano sa isang translation kasi Huwag mo rin akong dalhin sa isang Biblia na walang nakasulat. Kasi pumunta tayo sa original Hebrew. Sa original Hebrew. Ibang translation, di ba? Sa original Hebrew. Bro Junel, andito kasi ang style kasi ng mga protestante kasi lagi naghahanap ng nababasa ng letra. So si Brother John, dahil yan ang lagi niyong wala namang lumabasa letra por letra . Kasi naghanap letra por letra para maibigay yung nais niyo na talaga mabasa ng letra. Kaya ngayong meron na, huwag mo lang hanapin doon sa walang letra. Yun ang problema sa inyo. Kaya yun ang ni Brother John Ridon.
Okay, Brother Jando, nagbabasa siya ng isang salin na walang nakalagay na monumento. Kaya balik tayo sa Hebro. Ano yan sa Hebro? Hindi mo rin alam. O papaalam ko sa iyo, Mashibot or Mashiba. Yun ang translation sa Hebro, original na sinulat. Yung Mashibot or Mashiba, ang translation yan either monument or pillar. So sa New Living Translation, even sa The Living Bible Translation, ang ginamit dyan, monument to the Lord. Kaya wag mong sabihin, mali ang scholar, ikaw ang tama, hindi ka naman scholar. Kaya ito ang question ko. According to the New Living Translation, magkakaroon ng monument to the Lord. Question, mayroon ba kayong monumento ng mayroon ba kayong monumento ng Panginoon ayon sa hula ni Isaiah? Mayroon kayo o wala? Bro, wag mo akong ikuan sa pagbabasa mo kasi sabi doon monument to the Lord. Monument of the Lord, to the Lord. Oh. The Lord. Oh. Pareho lang yung bro. Monument to the Lord at saka Monument to the Lord. Tatagalogin ko, monument to the Lord. Monumento ng Panginoon. Oh. To the Lord. Hindi. Oh, kaya monumento ka ng Panginoon. Babasahin ko sa iyo sa Tagalog kasi niyan bro. Mayroong monumento para sa Panginoon pero hindi monumento ng Panginoon. Ano yun? Para sa Panginoon. Panginoon pa rin. Babasahin ko sa Tagalog kasi sa Tagalog kasi ang salita ng Panginoon kasi Brother Jonel, ito nakasalat no sa ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato. Yung alaalang bato ano yan? Monumento hindi. Ano mo? Iba nga yun eh. Alaalang bato nga para sa Panginoon eh. Kaya nga monumento eh. Ano ka ba naman? Haliging bato. Wali, kaya nga pilar. Kaya nga sabi ko sa iyo pilar. Panginoong Jesucristo, wala naman. Kaya nga sabi ko sa iyo pilar, haliging bato, monumento, pilar, parehas lang yan. Monumento nga eh. Alaala. Yung bato, kasi yung mga Hebro dati, maggawa sila ng mga alaala. Sige. Sasakyan kita kasi ang sayo kasi alaalang bato. Sige. Sasangayon ka sa alaalang bato. Mga bato yung ginagamit nila para magawing alaala nila. Oh, kaya nga. Sige nga, kaya nga. Ang sabi ni Isaias, magkakaroon ng altar ng Panginoon at sa altar ng Panginoon magkakaroon, wait lang, at sa altar ng Panginoon magkakaroon ng alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Nako, hindi naman ikaw ang sinugo niyan eh. Ano? Wala ang problema sa iyo. Ano ba yung hula? Ang hula ba dapat matupad o dapat hindi pa rin? Matupad yan, pero saan ba yan? Matupad pala. Okay, nasaan, kung kayo ang tunay na iglesia, kayo dapat ang nakatupad niyan. Kasi hula yan sa Old Testament, so dapat mayroon kayong alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Meron o wala? Wala naman tayo dyan kasi nandito na naman tayo. Wait lang. Meron ba kayong alaalang bato para sa Panginoon? Meron o wala? Meron bro, wala. Ngayon nga panahon, wala na tayo doon sa shadow. Hindi. Ang tanong niya bro is, kayo sa inyong sekta ba, sa inyong iglesia, meron ba kayong alaala, ano ba yun? Alaalang bato? Alaalang bato. Oh. Ayaw niya sa monumento eh. Ang gusto niya alaalang bato daw eh. So alaalang bato na lang gamitin natin. Sige. So meron ba kayong alaalang bato bro? Doon sa iglesia ninyo, simbahan ninyo, meron ba? Wala na yan bro. Wala na yan. Hindi. Saan mababasa? Saan mababasa na nawala? Wait lang. Kasi nagsasabayan na kasi. So, hindi niya tinatanong bro kung nawala na ba yan o andyan pa rin. Hindi niya tinatanong niya kung nawala na ba o nandyan pa rin. Ang tanong niya, meron ba kayo o wala? Kristo nga ang bato. Hindi ba yung alaalang bato ba? Alaalang bato. Si Kristo nga na yung bato ba na dyan? Meron kayo nun. Nasa ibang context na naman siya. Pero, ngayon, nandito na tayo sa substance, wala na tayo sa shadow. Bro. Hindi naman tanong, bro. Bro, hindi naman niya tanong mapunta tayo sa chemistry nito. Oh, yeah. Hindi naman tanong ni Brother John Ray kung nasa shadow o ba tayo o nasa substance. Ang tanong ni Brother John Ray, doon ba sa simbahan nyo, meron ba kayong alaalang bato o wala? Sagutin mo lang kung meron. Kasi wala. Dyan daw nahula daw yun. Hula yun at dapat matupad. So dapat meron kayo niyan. Hula na dapat matupad. Okay. So hula na dapat matupad. Okay, so dahil hula na dapat matupad, tinupad ba ninyo, Brother Jonel, sa inyong simbahan yan?
Wala na yan dahil under na ka tayo sa dispensation of grace ngayon. Okay. Brother John Ray, klaro ang sagot niya, hindi nila Wala tinupad. yan. Hindi nila Oh, tinupad. Sinabi niya, wala na. Hindi nila tinupad. So labag kayo sa utos ng Diyos kasi utos ng Diyos yun magkakaroon na hula yun magkakaroon ng monumento ng Panginoon o alaalang bato sa altar ng Panginoon. Sa altar ng Panginoon merong alaalang bato. Sabi mo hindi nyo tinupad. Bro, itanong mo sa kanya bro kung meron ba silang altar o wala. Wala nga kasi nga hindi na nga wala na nga raw kasi wala na raw tayo sa substance. Wala silang altar. Alam mo bro, hindi yan sa wala tayo sa substance Hindi mo lang talaga na substance. Okay. Para ano naman, may iba naman tayo. Baka may tanong si Brother Jonel sa iyo, Brother Jonel. May tanong ka, Brother Jonel? Kasi naipakita na natin, Brother John, may naipakita na natin na nagpagawa talaga ng monumento ang Panginoon, ayaw lang niya tanggapin. Next question. Brother Jonel, ikaw na, Brother Jonel. Dahil sinasabi mo na may ano yon, may monument to the Lord. Monumento ng Panginoon, yes. Sunod ba yon sa isip mo na monumento ni estatwa ni Kristo yon? Yes, kasi wala namang Panginoon ang ipinakilala ng New Testament na hinulaan sa Old Testament. Ang Panginoon na sinasabi sa Old Testament na paparito ayon sa hula ni Isaias na paparito ang Panginoon. Ayon sa hula ni Malakias, paparito ang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon na pamarito. Ang Panginoong Jesucristo lang Question ko sa iyo, Panginoong Jesucristo, siya ba yung hinulaan ng Panginoon sa Old Testament? Siya o hindi? Siya naman ang hinulaan. Wala na. Next question. Pero ang aking tanong dito, dahil sa yun ay isang propesiya at ang sabi doon may sa altar ng Panginoon, lalagyan ng alaalang bato. Monumento. Sa magandang translation, monumento talaga yan. Monumento ng Panginoon talaga ni Panginoong Jesucristo. Monumento to the Lord, monument to the Lord. Yung alaalang bato, di ba? Ibig bang sabihin doon na yun ay kahit na natupad na ay nagiging alaala pa rin? Kahit na natupad naging ano ba yun? Kahit na natupad naging alaala pa rin. Monument, alaala. Wait lang. Yung tanong niya kasi magulo. Sabi niya, kahit na natupad alaala pa rin. Kung natupad na ba, alaala pa ba? Teka, ano yung natupad? Yung alaala o yung propesiya? Hindi, kay sabi dahil kasi doon na sa gitna ng Ehipto, magkakaroon ng altar ng Panginoon. Altar, Magkaroon ng alaalang bato, monumento ng Panginoon. Monumento. Alaalang bato. So yung tanong niya, nakita ko nga dito yung sa kanina sa screen. Pwede ba ibalik 'yon? Ibalik mo rin dyan. Ibalik ko. Ibalik mo rin dyan. New Living Translation natin pakita para talaga monumento the Lord 'yan. No? O sige, para maturuan ka 'yan. Yan, sige. So yan. A monument to the Lord. And there will be a monument to the Lord at its border. Daan mo na, will be. Ibig sabihin, hula talaga yan. Bato yun Alaalang monumento bato. nga Ito nga binasa natin, monumento Alaalang bato. So, monument to the Lord Yan na nga, bro. Tanong ko sa iyo, bro, Jonel. Brother Jonel, Agaw, tanong ko sa iyo. Yung nakikita mo, bro, Brother Jonel, tanong ko muna sa iyo. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa amin na nakapako sa cross, monumento ba yan o hindi? Sabi ninyo, monumento yun ni Kristo. Hindi, ikaw yung tinatanong ko. Kasi sa amin malinaw na monumento yan. Yung larawan na nakapako si Panginoong Jesucristo sa simbahan namin, monumento ba yan o hindi? Ano ba yan? Monument to the Lord o monument of the Lord? Huwag mo akong balikan sa tanong. Ikaw ang tinatanong ko. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa simbahan namin na nakapako sa krus, monumento ba yan o hindi? Monument yan. Ay, salamat. Hindi ibig sabihin na monument yan. Wala nang ibang monument na
katulad yan kasi ang sabi din O sige, meron pang ibang monument na katulad yan. Ipakita mo ano yon. Ipakita mo ano yon at nasa simbahan niyo ba yon? Nako. Nako. Wala bro, wala. Bro, Brother Junel, wala bro. Sinabi niya kanina, wala sila niyan sa simbahan Kaya nga nila. sabi niya ba dyan to, monumento ngayon pero hindi ibig sabihin na yan lang, meron pang iba. Kung meron pang iba, ano yung monumento yun? Ipakita mo. Sabi niya kanina yan. Iba, Hindi lang hanapin yan, natin meron saan. pang iba. Sabi mo, meron pang iba. Ano yung iba na yun? Pakita mo. Saan mo nakita yung iba? Sabi ko, hindi lahat ng monument ay kamukha ng tao. Kasi mayroon din pilar, mayroon din mga sign, mga bato na itinayo. Monument na rin yun. Bro, ang sabi mo kanina, hindi lang yan. Meron pang iba. Ang hinahanap ko sa'yo, yung sinasabi mong iba. Kasi kahit ano pang explanation mo about sa... Bro Jonel. Kristo. Pero Jonel, makinig ka muna. Kahit ano pang explanation mo about sa pilar, inamin mo na yung monument, yung rebulto ni Kristo na sa simbahan namin, monumento yan. Inamin mo na. Sabi mo, hindi lang naman yan meron pang iba. Ano yung iba ipakita mo? Huwag kang mag-interpret. Hindi kita in-interpret, kaya hindi ako nag-interpret. Kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina, ikaw ang pinapasagot ko. Ano para sa iyo yan? Ikaw ang sumagot, monumento yan. Hindi ko interpretation yan. Ikaw ang sumagot, ano ka ba? Pillar of stone. O ano yung pillar of stone? Monumento, hindi. Ano yung pillar of stone? Pillar of stone. Ano nga yan? Monumento ba yan o hindi? Binasa mo kanina, hindi man yun lilitaw na monumento or bakit dito monumento sa sabi ng scholar, monumento yan sa'yo, hindi? Sino ang mas matalino? Ikaw ang scholar. Kahit na natutupad na yun. Sino? Hindi, saglit lang, wait lang. Sabi mo, yung pillar of stone, hindi yun monumento. Ang sabi ng scholar, monumento yan. Sino ang mas matalino? Ikaw ang scholar. Ikaw ang nagsabi na pag monument, mukha ni Panginoon. Hindi, wait lang. Brother Junel, makinig ka sa tanong. Sabi mo kasi no? Pillar of stone yan. Ang sabi ng scholar, yung pillar of stone, monumento yan. So kinontra mo na hindi monumento yan. Ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ang mas matalino sa iyo ng scholar? Ikaw o siya? Tama naman ang scholar, hindi. Oh, salamat. Ikaw ang mali kasi ang sabi mo, monument, mukha ni Panginoong Jesucristo. Oh. Ikaw naman ang nagsabi. Kaninong monumento ang sinasabi ni Isaiah? Lord o hindi? Alaala ngayon, alaala na Hindi, yun. sabi mo, hindi yan ang ano. Ang sabi mo, hindi yan kay Kristo na monumento. Sige, next question. Sige, next question. Ang tanong ko sa iyo, yun bang monument doon ay mukha ng Panginoong Jesucristo? Rebulto ng Panginoong Jesucristo? Yes, kasi tinanong kita kaganina, yun bang Lord na hinulaan sa Old Testament, si Jesucristo o hindi? Sabi mo, yes, si Kristo yan. Kaya walang ibang Lord na binabanggit dyan si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa John 4:24, makinig ka muna, hindi pa ako natapos sumagot, Mr. Moderator, hindi pa ako natapos sumagot. Wait lang. Ang sabi mo kanina sa John 4:24, sambahin sa espiritu at katotohanan. Significant yun, yung katotohanan si Kristo yun. At kung gusto mo siyang sambahin, dapat meron kanyang ribulto kasi sabi niya, sa altar ni Yahweh, magkakaroon ng altar ng Panginoon. At walang iba yun si Panginoong Kristo ang katotohanan kasi magpapasamba siya sa iyo. Nakuha mo na kung bakit meron ka dapat altar? Nandun na yun sa panahon ni Moses nga nagsusumusunod sa kanila yung bato na Ano yun. na sa Moises? Kay Isaiah na tayo, matagal nang patay si Moises sa panahon ni Isaiah, ano ka ba? Yang bato ay existido na yan sa panahon pa ni Moses. May sa New Testament na lang tayo, sa New Testament na lang tayo. Gawing monument. Sa New Testament tayo, no? New Testament tayo Galatia 3:1 Kahit maratupad na yun, still bato pa rin yun. Ano ka ba? Gaw, relax. May babasahin ako, Gaw. Galatia 3:1. Galatia 3:1. Si San Pablo na nangaral nito, sabi ni San Pablo, "O foolish Galatians, who has cast an evil spent on you,
For the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of His death on the cross. Si Kristo, si San Pablo, nangaral ba sa ating Panginoon sa Kristo nakapako sa cross na may picture? Nangaral o hindi nangaral? Nako bro, Hindi. Nangaral o hindi nangaral? Wag yung nako. Nangaral ba si San Pablo ng Kristo nakapako sa cross na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? bro, ang message of the cross. No. Sagutin mo ako. Sagutin mo ako sa tanong ko, Gaw. Sagutin mo ako sa tanong ko, Gaw. Yung si San Pablo ba, nangaral ba siya sa kay Panginoong Jesucristong nakapako sa cross na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? Mensahe nga, nagmensahe siya pero wala Nangaral ba siya o nangaral ba siya o Wait hindi lang, nangaral? wait lang muna, ha, Brother Jonel. Ang tanong niya, ito sa translation niya na ito, na may nakalagay picture. Nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture? Yes or no? picture, hulagway yung inalarawan Hindi. niya pero hindi siya Picture. naglalarawan. Picture ni Kristo na picture ni Kristo na nakapako sa krus. Ang ayon ka ba nang ipinangaral ni San Pablo? Picture kahit Makinig hindi ka. hindi nakasulat nakapaint Ang Baka- Ano hindi nakapicture? message of the cross. Brother Jonel, baka yung ano, Brother Jonel, yun na lang ano, the Living Bible, kasi may placard talaga doon. Sige. Gamitin natin the Living Bible. The Living Bible kasi Ayaw. may placard talaga Sige. doon eh. Ito. Bro, Ito. Gamitin ko the Living Bible. O balikan natin magbasa. Oh, foolish. hindi sa picture. Brother Wait, Junel, bro. makinig ka muna. Oh, foolish Galatians. What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved. Pag sinabing waved, yung winawara-wara ba? No? Waved a placard. Before with you, a picture on it of Jesus Christ dying on the cross. So si Panginoong Jesucristo, dala-dala ni San Pablo, naka-placard at sa placard andun ang picture ni Panginoong Jesucristo nakapako sa cross. Question, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross sa pamamagitan ng picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi yan ang ibig sabihin yan, bro. Hindi ako nagtanong sa iyo kung anong ibig sabihin. Ang question ko, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross gamit ang picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi po ibig sabihin na gamit ng picture. Ano ang ibig sabihin yan? Ano Wait ang lang, ibig sabihin yan? wait lang muna, Brother Jonel. Ano ka pa naman? Ang tanong ni Brother Jonel sa iyo, Brother Jonel, yung bang binasa ba niya, nangaral ba si Apostol Pablo gamit ang picture based doon sa binasa niya? Yun ang tanong Kaya niya. nga, mula pa kanina, yung mga translation na ginagamit niya, Hindi. questionable. Wag mo kaming questionin sa translation. Wag mo kaming questionin sa translation. Brother Jonel, wait lang. Brother Jonel, wag mo kaming tanungin sa translation kasi ang gamit mo translation lang din. Natakot ka ba na babasahin sa Tagalog? Wait lang Takot ka muna. babasahin sa English? Bro, wait lang muna ha. Ang topic kasi ninyo ngayon, larawan. Kaya si Brother John Ray, hindi siya lumalabas sa issue, larawan. Ang point ni Brother John Ray, ba't siya gumagamit ng mga translation na mababasa letra por letra? Kasi yan ang ugali ninyo eh. Kailangan mabasa sa Biblia, letra por letra. Hindi naman yan comics, Biblia naman yung ginagamit ni Brother John Ray. Ngayon, ang tanong niya ngayon, based doon sa binasa niyang Biblia, nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture o wala? Yun ang tanong niya. Oo lang naman o hindi eh. Bro, wag kang mag-base sa isang translation lang, Bro, bro. hindi. Isa-isahin ko. Wait lang muna. Yung ate mo na. Ate mo na ipasagot mo na yung Brother John Ray. Bago tayo maglipat sa isa kasi hindi kasi nasusolve ang issue hanggat iniiwasan ang issue. Kaya nga. Natin sa Tagalog. Brother, kasi, bro, sinasadya Kasi ikaw naman ang nag-ano eh. Ikaw naman ang nag-interpret yan. Brother Jonel, sinasadya talaga ni Brother John Ray na magbasa ng translation kung saan nandoon letra por letra.
Kasi ang sa inyo kasi, pag wala, huwag paniwalaan. Pag nandyan, paniniwalaan. Kaya ginagamit nyo yung letra por letra na mababasa, huwag mo siyang dalhin sa translation muna na walang letra por letra doon. Bro, Dito muna, pag wait lang. Dito muna tayo sa letra por letra. So, ang tanong niya, sa Bibliang binasa niya, bago tayo magpunta doon sa yung Tagalog mo, ha, dito muna tayo para, sagutin mo na yung ano mo na, tanong mo na para masolve yung issue. Sa Biblia ang ginamit ni Brother John Ray, mababasa ba daw doon na nangaral si Pablo gamit ang picture? Yes or no? iba naman yung drive na Is or no lang. Ano ka ba? Yes, Ano yes, ba sa'yo? ako naman, bro. Grabe naman. bro, Ayon sa version, kaya na yung version mo. Ayon sa version na binasa ko, Brother Jonel. hindi Brother ibig Jonel, sabihin makinig ka na- muna. Brother Jonel, makinig ka muna. Ayon sa version na binasa ko sa The New Living Bible o The Living Bible Translation at The New Living Translation, dalawang Biblia yun ha, nagpahayag about sa pangangaral ni Apostol na Pablo sa ating Panginoong Kristo nakapako sa krus na nakalagay sa picture. Kasi alangan naman nung sinabi ni Pablo yung daldala niya yung talagang krus ni Kristo na nandun si Kristo. Ano ka ba naman? Kaya nga placard na nakapaloob ang picture. Kaya ang question ko sa iyo, no, ayon sa nabasa natin na wag dun sa walang nabasa, doon nga sa nabasa ayon sa nabasa natin. Nangaral ba si Apostol Pablo ng Panginoong Kristo na nakapako sa cross na nakalagay sa picture? Nangaral o hindi nangaral? nangaral siya sa Amen. larawan ng Panginoon Amen, larawan! sa cross. Okay, Brother John Ray, sinagot na niya Brother John Ray na based doon sa ginamit mong translation, nangaral si Pablo na may picture. Okay. Larawan pa nga Brother Janto, sinabi niya nangaral ng Oo. larawan. Oy. So therefore mga kapatid, tatanungin ko pa sana Oo. siya, ano ang Tagalog ng picture? Pero ang sabi niya, larawan. Siya na sumagot, larawan. Nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Okay. Pwede ba magtanong? Okay, Brother Janel. Kung sabihin mo na picture, yun lang ba ang ibig sabihin ng picture na ipininta or mayroon pang iba? Ang sabi mo, larawan. So okay na ako doon. Ikaw nang sumagot ng larawan. Hindi ko na issue kung anong uri ng picture basta sinabi mo nangaral si Pablo ng larawan. Hindi mo na mababawi yan.